Magbabanyo lang ako. Paalam ni Scarlett sa isang kaibigan. Bridal shower niya ngayon at kasalukuyan silang naroon sa isang hotel suite. Tipsy na ang iba niyang kaibigan at medyo magulo na ang paligid. Sumasakit ang ulo niya sa kaguluhan. Kaya nakapagpasya siyang bisitahin ng fiancé sa kabilang suite. Banyo lang talaga. O baka naman pupuslit ka lang para kitain si Archer Pumamewang ito. Nako, sinasabi ko sa'yo, bawal kayong magkita sa gabi bago ang kasal nyo. Bahagyang napangiwi si Scarlett. Ayan na naman kasi ang pamahiin na pinaniniwalaan ng kaibigang si Claire. Trentahin ka na? Pero naniniwala ka pa rin sa ganyan? Puna niya at tinawanan ito. Umirap ito at nagsimulang maglitanya. Alam ko namang hindi ka talaga naniniwala sa kahit anong pamahiin. Dahil sabi mo nga wala yung scientificong basihan. Pero ano ba naman yung kahit ngayon maniwala ka, di ba? Umiling siya dito. Nagpatuloy siya sa paglabas at di pinansin ang pagtatangka ng babae na harangan siya. Agad na binaybay ng mga paa niya ang hallway patungo sa kwarto ng fiancé. Nang makarating doon, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pintuan. Umambas siyang itutulak ito pabukas, ngunit para siyang nanigas sa naririnig na tawanan ng mga lalaki mula sa loob. Ang taba-taba nun. I never imagined he'd go for someone like that. She practically looked like a pig. And her face, mukhang di nga naligo ng ilang araw. Pahayag ng kusino kasunod ng marahas na halakhakan. Parang tinusok ng maraming karayom ang dibdib niya. Sino sinabihan nun? Si Archer ba? Pinagtatawanan ba ito ng mga kaibigan dahil sa isang kagaya niya ito'y kakasal? Nangingilid ang luhang pinadaanan niya ng tingin ng katawan. Sa ilalim ng suot na silk robe, ay ang malaking bilbil, ang matatabang braso at ang mabibigat na hita. Bagay na kailanman hindi niya ininda sa loob ng ilang taong relasyon nila ni Archer. Yun ang tipo niya. What can we do? Gusto niya yung nagbabounce ng taba sa bawat galaw. Natatawang dugtong ng isa. Sayang lang pre. With your looks, you could have had someone slim. Someone people would actually stare at in. Especially in a good way. Kilala niya ang boses ng mga yon, ngunit hindi niya nagawang pangalanan ng may-ari. Sinapo niya ang dibdib at mariing ikinuyom ang kamay roon. Tila ba may pumipisil sa puso niya. Isa-isang kumawala ang kanyang luha habang patuloy ang tawanan ng mga lalaki sa loob. Mabilis na lumipad ang palad niya patungo sa dibdib. Papunta sa bibig upang pigilan ang tunog ng kanyang paghikbi. Kailanman, hindi niya inakalang darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang yon. Lalo na mula sa bibig ng mga taong malapit sa lalaking mahal niya. Sugatan ang kanyang dibdib na bumalik sa kanilang suite. Hindi niya pinansin ang kaibigang sumalubong sa kanya at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad papasok sa kwartong nakalaan para sa kanya. Samantala, lumagok si Archer sa hawak niyang inumin. Habang nag-uusap-usap at nagtatawanan ng mga kaibigan, ang laman ng kanyang isip ay ang babaeng mapapangasawa niya. Nasasabik na siyang makita ito. Kung wala lang pamahiin, baka pinuntahan niya na ito. Tiningnan niya ang kanyang telepono sa tabi para lang manlumo dahil walang kahit isang mensahe si Scarlett. Come on, huwag mo ikumparin kay Scarlett. Napabaling siya sa kaibigang si Nicolas nang mabanggit ang pangalan ng kanyang fiancé. Nagkatinginan sila, kaya agad itong nagtaas ng kamay nang makita ang matalim niyang tingin. Oh, chill. I mean, Scarlett was a model, bro. She's a baddie, okay? Hindi siya dapat ikumpara sa babaeng pinagtitirpa nitong si Angelo. She's way better. Pahayag nito. Sumandal siya sa upuan at humalukip-kip. Magkasalubong na ang mga kilay. Kung makapanglait ka naman, bro. Gusto ko lang naman masubukan yung voluptuous type. Nakakasawa din kasi lagi yung isang putahe lang, di ba? Natatawang wika ni Angelo sabay bato ng tisyo kay Nicolas. I just got curious, that's all. But yeah, Archer, ang grumpy mo, bro. Your wife-to-be? She's in a league of her own. Dagdag nito. Hindi niya napigilan ng umisi sa mga papuri ng kaibigan para sa kanyang fiancé at muling lumagok sa hawak niyang baso ng rum. Kalaunan, nagbago na rin ang usapan ng magkakaibigan
Paminsan-minsan sumasabay siya sa mga biro at tawanan, pero madalas niyang silipin ang cellphone. Tinitignan kung may mensahe o tawag mula sa dalaga. Napabuntong hininga siya na makitang wala pa rin. Bro, gilingin mo yung performance mo sa anime niyo ah. Baka palitan ka ni Scarlett kung di mo siya masatisfy. Umirap siya at mahinang sinapak sa balikat ang kaibigang nagsabi nun. Samantala si Scarlett buong gabing hindi pinatulog ng mga boses na paulit-ulit niyang narinig. Kahit sa mismong araw ng kasal wala siyang gana. Blanko niyang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin habang inaayusan siya ng kanyang makeup artist. Muling nanubig ang sulok ng mga mata niya at pumait ang kanyang panlasa. Ma'am Scarlett, ayos lang po ba kayo? Mahihimigan ng pag-aalala sa boses ng babaeng nag-aayos sa kanya. Kumurap-kurap siya at nahihiyang tumango. Sa katahimikan, hinihintay niya ang isang senyales upang tuluyang isakatuparan ng planong inihanda niya kagabi. Hindi niya kayang harapin ang mga mukhang nagmulat sa kanya ng mga pagdududang matagal niyang itinago. At nang tanong kung may patutunguhan pa ba ang pagmamahalan nila ni Archer. Kaya nang tumunog ang kanyang cellphone at lumitaw sa screen ang pangalan ng kanyang tiyuhin na nasa abroad, kusang bumigay ang kanyang luha. Hello, hello, hello. Is this the bride of the day? Masiglang bungad ng tiyuhin mula sa kabilang linya. Ay nako Scarlett ha, kakasal na ang pamangkin ko. Ang ganda-ganda mo sigurado ngayon. Naka-veil ka na ba? May glow na ba ang skin? Tell me everything. Huminga ng malalim si Scarlett bago sumagot at bahagyang nanginginig ang boses. Tito. Biglang tumahimik ang tiyuhin. Ay, wait. Ba't ganyan ang boses mo? Hindi ganyan magsalita ang isang babaeng ikakasal. Nagmistulang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Scarlett, nasan ka ngayon? Ano nangyari? Hindi agad nakasagot si Scarlett. Sa halip, pilit niyang pinipigilan ng mapahikbi. Di ko gusto yung katahimikan mo. I don't want to marry him, Tito. Wika niya sa nanginginig na boses. Tell me what happened. Nahuli mo bang nambababae si Archer? Kaya ka nagdadalawang isip ngayon sa kasal niyo? Nilunok niya ang baras sa kanyang lalamunan at sinulya pa ng kasamang babae na tahimik siyang inaayusan. Kinausap niya ito saglit bago pinalabas ng silid upang maiwan siyang mag-isa. I came to realize that along our relationship I lost myself. I don't even know who I am anymore. I can't go through with the wedding, Tito. Every time I think about tomorrow, I feel like I'm drowning. Like I'm trapped in someone else's life. I just don't recognize myself and I can't pretend anymore. Umiling-iling siya. Hinahayaan ang sarili na maging mahina. I'm scared. I'm so scared. Shh. Wika ng tiyuhin. Ilang sandali ito bago nagsalita ulit. Marahil di nito inaasahan ang sinabi niya. Kinausap mo na ba si Archer tungkol dyan? Umiling siya kahit hindi siya nakikita nito at pinunasan niya ang sariling luha. What's the point of even talking to him about this? Iniisip niyang baka lalo lang siyang pagtawanan ng mga kaibigan ng binata kung gagawin niya yun. Maya-maya, narinig niya ang problemadong buntong hininga sa kabilang linya. Fine. I'll take care of your plane ticket. Don't worry about anything else. I'll call someone to pick you up. Send me your exact location. May sumundo sa kanya sa hotel bago pa man pumatak ang oras para sa simula ng seremonya. Hinatid siya sa airport. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Nang nasa himpapawid na ang sinasakyang eroplano. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Archer habang paulit-ulit na tumitingin sa suot na wristwatch. Lagpas na ilang minuto pero wala pa ring senyales ng presensya ng kanyang bride. Sinundan niya ng tingin si Nicholas na papalapit sa kanya. Nakakunot ang noon nito at tila may ibabalitang hindi maganda. Di mahanap si Scarlett sa hotel room niya. Sabi ng makeup artist, iniwan niya raw ang cellphone sa vanity table. I also contacted the hotel to find her, pero hindi rin nila siya mahanap. Agad siyang naalarma. Hindi niya pinatapos ang sinasabi ng kaibigan at malalaki ang hakbang niyang tinungo ang pintuan palabas ng simbahan. Hindi niya pinansin ang bulong-bulungan ng mga bisita. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib at halos paliparin niya ang minamanehong sasakyan upang agad siyang makarating sa hotel. Naglaho ang pananabik niya
at napalitan yun ng kaba. Dumoble ang kanyang pangamba nang pagpasok sa silid ni Scarlett. Nakita niya ang gown nitong hindi pa nagagalaw at nanatiling suot-suot ng mannequin. Kinuha niya ang cellphone nito sa mesa at tinignan ang call history pero wala siya makitang recent na tawag. Kaya pumunta siya sa security office at humiling na ipakita sa kanya ang CCTV footage. Mahigpit na kumuyom ang kamao ni Archer at mahinang napamura habang pinapanood sa monitor ang pagsakay ni Scarlett sa isang itim na SUV. Tinitigan niya mabuti ang plate number nun, ngunit hindi yun malinaw. Walang pumapasok na idea sa utak niya. Kung anong maaaring dahilan ng pag-alis nito? Nang walang paalam. Hindi sila nagkaroon ng pagtatalo bago ang araw na ito. Kaya hindi niya maintindihan ang paglisa nito. Sumikip ang kanyang dibdib. At di niya kayang aminin sa sarili na tinakasan nga siya ng dalagang ilang taon niyang minahal at inalagaan. Samantala, sa tulong ng tiyuhin ni Scarlett, ginawa niya ang lahat upang maibalik ang dating sarili. Dumaan siya sa mahigpit na ehersisyo at disiplina sa pagkain. At maging ang imaheng iniwan niya bilang isang modelo, kapalit ng tahimik na buhay, kasama si Archer, unti-unti niyang nabawi. Pinatay niya ang treadmill bago pinunasan ng pawis sa noo. Uminom muna siya ng tubig sa tinignan ng cellphone, 7:00 na ng umaga. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 2 taon niya rito sa abroad, iniwasan niya ang makarinig ng kahit anong balitang kaugnay sa buhay niya sa Pilipinas na iniwan niya noon. Kahit ang kanyang tiyuhin, hindi kailanman nagtangkang banggitin ang pangalan ng lalaki. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya mula sa tawag ng tiyuhin. "Tito," bati niya habang nagpupunas ng pawis. Nasaan ka? "Nasa gym, rest day ko ngayon, nasa light workout lang." Sagot niya, isinukbit ang tuwalya sa balikat. Stop whatever you doing. May event tayo mamaya. Kailangan mo na umuwi ngayon. Napakunot ang kanyang noo. Akala ko pahinga ko. Hindi na. Putol nito, mas seryoso ang tono. Nasa labas ng sasakyan. Diretso ka na dito. Tahimik siyang napabuntong hininga bago tumango. Kahit hindi nito nakikita. "Okay tito, pauwi na ako." Sa halip na sa kondo siya uuwi, nag-iba ang tinatahak ng sasakyan. Patungo yun sa villa ng tiyuhin niya. Hindi niya alam kung anong klaseng event ang pupuntahan niya. Gayong malinaw na napag-usapan nila kahapon na bakante ang schedule niya ngayong araw. Muli siyang bumuga ng hangin at pinikit ang mga mata. Hindi nagtagal nakarating na rin sila sa villa. Sinalubong agad siya ng kanyang tito. Maging ang personal assistant at stylist niya aligagarin. "Ano ba meron tito?" Nagtataka niyang tanong. May banquet tayong pupuntahan. Kaka-receive ko lang na invitation. Puro elite people lang nandun. Perfect chance para ma-expose ang designs ko at pati ikaw. Malay mo, may magka-interest sa'yo na mag-offer ng bagong projects. Hindi niya naiwasan ng mapangiwi at nakita yun ng tiyuhin kaya inirapan siya nito. "My schedule is already packed from tomorrow hanggang next week. And you still want to add more projects?" Sarkastikong reklamo niya. Ingrata ka, anak. Mas mabuti pa yon kaysa walang-wala. More projects, more money. Paano na yung pangarap mong mansyon, pool, sandamakmak na generational wealth na iiwan mo sa magiging supling mo kung tatamad-tamad ka lang dyan? Tara, gising na tayo sa reality. Eksaheradong sabi nito na may halong tawa at pagdadrama. Mahina ring napahalakak ang kanyang PA at stylist sa narinig. Habang siya, nanatiling nakasimangot. Nang dumating sila roon, agad na nagsilapitan ng media at mga taong imbitado sa event na yon nang makita sila. Sandali siyang na-interview tungkol sa suot niyang damit. "Oh, this is for my tita's fashion line?" Sagot niya ng may pagmamalaki. Nakangiti siya at inayos ang kanyang postura. "I've been wearing his designs for years and I'm so happy to showcase his work today." Habang patuloy siyang binabaha ng mga tanong, aksidenteng nahagip ng kanyang paningin ng pamilyar na mga mata. Dumoble ang tibok ng puso niya. Kumurap siya at nang muling dumilat ay bahagya siyang napabuga ng hangin. Nang hindi na ito nakita, baka namamalikmata lang siya. Sa kabilang banda, binaliwala ni Archer ang sinasabi ng kaharap na businessman
at tinuon ang atensyon sa kapapasok lang na dalaga. Napapalibutan kasi agad ito ng media. May kung anong init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Habang nakatitig siya kay Scarlett. 2 taon na ang lumipas. Marami na ang nagbago sa dalaga. Ngunit ang nararamdaman niya para dito ay nanatili. Ilang buwan pagkatapos ng naudlot nilang kasal, muli niya itong nakita sa isang show. Dinala siya ng sariling paa sa bansa kung nasan si Scarlett. At palihim na sinusundan ito sa bawat event. Nangako siya sa sarili na hindi ito lalapitan at makukontento na lang muna sa pagnanakaw ng tingin. Hanggang sa aksidente ay nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao. Agad na rumihistro sa mukha nito ang pangamba kaya mabilis siyang umalis sa pwesto. Engineer, it's great to see you tonight. Bati ng kung sino. Binalingan niya ito at tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha ng matandang lalaki. Mr. Mori. Sambit niya sabay lahad ng kamay na agad naman itong tinanggap. I didn't expect to attend this banquet. Good thing my daughter came too. Kagaya niya, ang matandang kaharap ay nanggaling din sa kanilang pamilya. Isa rin ito sa mga shareholder ng negosyo nila rito sa abroad. You know, my way back when your father was still alive. We made some crazy promises between you and my unika iha. But when we heard you're getting married, we didn't push it. Now, though we hear you're single again. Naglapat ang kanyang labi. At nang may dumaan na waiter, kumuha siya ng wine sa dalang tray nito. At may idea na siya kung saan patungo ang usapang ito. Pero nanatili siyang tahimik. Muling natagpuan ng kanyang mata si Scarlett na masayang nakikihalubilo. Pasimpleng umukit ang maliit na ngiti sa labi ni Archer. Ngunit agad din itong nabura nang mapansin ng isang lalaki nagtatangkang lapitan ng dalaga. Dumilim ang kanyang paningin nang tuluyan na nitong kausapin si Scarlett. Maybe I can invite you to lunch or something. So we can catch up and I can introduce you to my daughter. Boses ng matanda na hindi pa rin pala umaalis kahit hindi niya na ito nabibigyan ng pansin. Tinanguan niya ito. Naglakad siya patungo sa pwesto ni Scarlett at ng kasama nitong lalaki. Pero agad din siyang tumigil at inabala na lang ang sarili sa ibang bagay. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng selos kaya kinailangan niyang alalahanin ang pangako niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon na si Scarlett na umuwi. Hinanap niya ang kanyang tiyuhin at tatagpuan nitong kausap ang mga babae. May pakiramdam siyang hindi pa ito uuwi kaya nauna na siyang umalis pagkatapos magpaalam. Nasa kondo na siya nang muling naalala ang pamilyar na mga mata kanina. May pakiramdam siyang kilalang kilala niya ang may-ari nun. Mariin siyang pumikit. Kung siguro'y nasulyapan niya rin ang mukha nun baka hindi na kailangan manghula ng kanyang sistema. Maya-maya, tuluyan na siyang nilamon ng antok. Sa sumunod na linggo, nabulabog ang tahimik na mga araw ni Scarlett nang biglang sumulpot ang kanyang tiyuhin sa kondo. Tinititigan niya ito ng masama. Ginantihan lamang siya nito ng irap. Kaliwat kanan ang mga ganap niya sa iba't ibang bansa sa buong linggo. Kaya medyo naiinis siya ngayon dahil mukhang hindi niya pa rin makakamit ang inaasam niyang pahinga kahit isang araw lang. Tito, huwag mo sasabihin na may lakad na naman tayo ngayon. Maawa ka naman ah. Inunahan niya na ito bago pa man ito tuluyang maibuka ang bibig. Muli itong umirap at pagkatapos ay maarting naupo sa pang-isahang sofa sa harapan niya. Pinagsiklop nito ang mga kamay at mahinhinay pinatong sa hita. May hinala siyang, meron naman itong balita para guluhin ang rest day niya. What is it? Remember what happened after you walked last time? Maraming well-known brands na lumapit sa akin. Gusto ko lang sana nilang personal na puntahan para sa backstage. Pero pinigilan ko. Kako ako na magbabalita sa'yo. Kumunot ang noo niya kasi mukhang magandang balita naman yun. Hindi pa rin nawawala ang hesitasyon sa mukha ng kanyang tiyuhin. These projects are based in the Philippines. Bigla ang napaahon si Scarlett. Hindi nakapag-isip ng maayos at agad siyang umiling. Okay na ako rito sa abroad dito. Malaking proyekto ito, Scarlett. Sayang kung hindi natin tatanggapin. Besides, ilang taon na rin naman ang lumipas.
Napabuntong hininga ito. Alam ko ayaw mong bumalik sa Pilipinas dahil sa isang tao na mula sa nakaraan mo. Pero sigurado ako sa ngayon, nakamove on na ang ex mo. At isa pa, di ka naman babalik dahil doon. At dahil sa kanya. Pupunta ka ron bilang isang supermodel. Paulit-ulit siyang umiling. Buo na ang kanyang loob na hindi talaga siya babalik kailanman sa lugar na yon. Paano kung nagalit pala ang binata sa ginawa niya? Napahiya ito sa araw ng kasal nila. Kaya hindi yun imposible. Paano kung pain lang pala itong malaking proyekto na sinasabi ng kanyang tiyuhin? Also, just treat this as a vacation. You've been working non-stop for 2 years straight. You deserve to take a break and get a breath of fresh air. Bumalik siya sa pagkakasandal sa upuan at nag-iwas ng tingin. Blanko ang kanyang utak. Hindi pa yata tapos sa pangungumbinsi ang tiyuhin at muli ito nagsalita. Nakita ko siya kahapon. Sa pinuntahan ko meeting. Di naman siya mukhang hindi naka-move on. Actually, he was with someone. And my instincts tells me she's his new girlfriend. Muli niya itong tiningnan gamit ang nagtatanong ng mga mata. Sino ang nakita nito? At anong koneksyon nito sa proyekto sa Pilipinas? Mukhang nabasa naman nito ang isip niya at pumitik ito sa hangin. Nandito ang ex mo sa abroad. Palagi ko siya nakikita sa events mo. Iisipin ko na sana ikaw ang sinadya pero malabo. Kasi palagi niya rin kasama yung isang model na minsan mo nakaalitan sa backstage. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at unti-unting umawang ang labi. I think he's here for good. Another reason para umuwi ka sa Pinas. Tito, if you're making up a story to convince me, please stop. Hoy, ingrata. Ano akala mo sa akin story maker? Kung gano'n naman pala ako galing gumawa ng kwento, edi sana naging writer na lang ako, sa halip na fashion designer. Halos umusok ang ilong nito dahil sa akusasyon niya. Padarag itong tumayo at isinuot sa braso ang limited edition designer bag. Bukas na tayo mag-usap. Nasistress ako sa'yo. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na nga siya nitong nakumbinse. Napahugot si Scarlett ng malalim na hangin nang makababa siya sa hagdanan ng sinakyang eroplano. Inayos niya ang suot na sunglasses at nilingon ng tiyuhin. Tara na, naghihintay na sa labas ng sasakyan. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Archer na bumalik na sa Pilipinas ang dalaga. Kakauwi niya lang galing sa isang event. Inakala niyang nandun si Scarlett kaya nadismaya siya noong hindi niya nakita kahit ang anino nito. Sinundal niya ang kanyang batok sa headboard ng kama at pumikit. Sa gitna ng katahimikan biglang namutawi ang ingay ng kanyang cellphone. Pikit mata niya itong kinapas sa ibabaw ng bedside table at nilagay sa tenga pagkatapos mapindot ang answer button. Nang hindi tinitignan ng tumatawag. Hey, bro, nasa Pinas ka ba? I'm still in Dubai, why? Wala lang, I thought you went home too, since you know. I think I accidentally saw Scarlett at the mall earlier. Mabagal nitong sambit. Napadilat si Archer at umayos sa pagkakaupo. Nang marinig ang pangalan ng dalaga. Hindi niya ito nakita sa kahit saang event o kahit sa club na madalas na pinupuntahan nito kasama ang tiyuhin at assistant. Sa loob ng 2 araw. But anyway, that's the reason I called. Let us know when you get here so we can get some drinks. Nagsalubong ang kanyang kilay pagkatapos maputol ang linya. Saglit siyang natulala sa kawalan bago tumayo at lumabas ng kanyang kondo. Habang nasa biyahe, ang laman ng kanyang isip ay ang dalaga. Ginamit niya ang mga koneksyon niya upang alamin ang schedule ni Scarlett at doon niya nalaman na may paparating itong runway show sa susunod na araw. Mula na makabalik sa bansa si Scarlett, agad siyang nalubog sa sunod-sunod na rehearsals at dress fitting. Halos di na siya magkaroon ng oras para makapagpahinga habang hinahabol ang schedule ng mga fashion events at modeling engagement na naghihintay sa kanya. Sinandal niya ang likuran at pinikit ang mga mata. May 2 oras pa bago magsisimula ang show at kasalukuyan siyang inaayusan sa backstage. Pero agad siyang napamulat nang maulinigan ang pagpasok ng isang model kasama ang team nito. Sinulyapan niya ang mga ito sa refleksyon ng salamin. Noong una hindi niya ito masyadong nakilala, pero maya-maya napaawang ang kanyang labi nang mamukaan ng babae. Isa ito sa mga co-model niya sa isang event sa Brazil, ang parehong babaeng binanggit ng kanyang tiyuhin bilang isang
bagong kasintahan ng kanyang ex. Hindi niya inaasahan na pati rito kasama niya ito. Ilang sandali pa pumasok na ang kanyang tito. Saglit itong napahinto na makitang nakaupo ang isang babae sa kabilang mesa. Pero agad ding naglakad palapit sa pwesto niya. That explains why I saw your ex outside. Nandito pala ang girlfriend. Suminghap siya at nilunok ang bikig sa lalamunan. Ang bilis nila ha. The last time I checked, nasa Dubai pa sila. Sinusubo ka talaga ng tadhana, Scarlett. Kaya ayusin mo para makita ng ex mo kung sino sinayang niya. Wika nito sa mahinang boses. Tila takot na may ibang makarinig bukod sa kanya. Tito, nakalimutan mo yatang ako ang umalis. Ano ngayon? Nalukot ang mukha nito at marahan na pinag-cross sa mga braso. Nabitin sa ere ang pagbuka ng bibig ng tiyuhin. Nang muling bumukas ang pintuan ng backstage at may pumasok na babae. May dala itong malaking bouquet ng pulang rosas. Pinapabigay ng gwapong lalaki na nasa labas. Sabi ng babae, sabay lapag ng bulaklak sa ibabaw ng mesa. May malaking ngisi ito sa labi. Nagkatinginan si Scarlett at ang kanyang tito. At mukhang pareho sila ng iniisip. Nang magsimula ang show, si Scarlett ang nasa hulihan. Siya ang huling rarampa. Bawat takbang niya ay sinasadyang ipakita ang ganda ng bawat detalye, ng damit, ang galaw ng tela. Ang linya ng disenyo, ang kumikislap na mga accessories. Ramdam niya ang tingin ng audience, ang flash ng mga kamera at ang tensyon sa paligid. Pero pinipilit niyang manatiling kalmado. Nagpo-pose na siya sa harap, nang hindi sinasadyang masulyapan ng binatang nakaupo sa pinakaharap, nakaawang ang labi na nakatitig sa kanya. Dahil doon, bahagya siyang nawala sa focus. Dahil sa hindi inaasahang panginginig ng kanyang mga binti, muntik na siyang natapilok nang umikot siya. Kinagat ni Archer ang kanyang ibabang labi, nang muntikan nang magkamali ang dalaga. Pero bukod dyan, hindi niya maiwasang maging proud. Naghiyawan at nagpalakpakan ng mga manonood at di niya mapigilang umiti ng malapad. Ilang sandali niyang pinagplanuhan ang pagbisita sa dalaga sa backstage. At nang sa wakas nakapagpas siya, bumaba siya sa basement parking upang kunin ang palumpo ng bulaklak sa kanyang sasakyan. Saka nagmadaling bumalik sa venue. Sir, backstage access po? Tanong ng staff na humarang sa kanya. Kay Scarlett, finale model. Saglit siyang sinipat ng staff bago tumango. This way, sir. At doon niya tinahak ang pasilyong patungo sa likod ng entablado. Hawak ang bouquet at tibok ng dibdib niyang hindi niya mapakalma. Agad na tinalunto ng kanyang mga mata ang likuran ng babaeng nakaupo sa harap ng isang vanity table. Nagtama ang tingin nila nang bumaling ito sa salamin at nasaksihan niya ang pagkalaglag ng panga nito. Umambas siyang lapitan nito nang biglang may humarang sa kanya. Nagtataka niya itong sinulyapan at agad na mukaan ng babae. Hi Archer! Thank you sa flowers kanina. Nag-abala ka pa talaga? Anito na may malawak ng ngiti. Nagsalubong ang kilay ni Archer. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Isa lang ang inihanda niya at yun ay para kay Scarlett lamang. At wala siyang natatandaang tauhan na inutusan upang mag-abot ng bulaklak sa ibang modelo. Muli niya binalik ang tingin kay Scarlett nang marinig ang utos nito sa assistant. Tila naghahanda na itong umalis. Sorry, excuse me. Wika niya at nagtangkang lapitan si Scarlett. Pero nang mapansin niyang porsigido itong umiwas, huminto siya at hindi na nagpumilit. Bahagyang kumirot ang kanyang dibdib habang pinapanood itong lumalayo. Sa halip, maingat niyang inabot ang pulumpon sa assistant. Baka sa susunod kahit saglit lang, makakausap niya na ito. Hihintay niya kung kailan pwede na. Inakala ni Scarlett na hindi siya maaapektuhan kung sakaling makasalubong niya ang binata. Ngunit pagkatapos na nangyari kahapon, napatunayan niya sa sariling may konting epekto pa rin sa sistema niya ang presensya nito. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga upang burahin sa isip ang imahe ng lalaki. Habang tumatagal, wala nang araw na hindi niya naririnig ang anumang kwento tungkol kay Archer. Kahit anong pilit niyang umiwas, tila may sariling pakpak ang balita at nakakapasok pa rin sa tenga niya. Hindi ba yung model yung ex niya? Tapos yung
bagong i-arrange sa kanya ngayon model din? Yun ang madalas niyang naririnig sa kahit saang prestihiyosong event. Oo, balita ko nga mula pa pala pagkabata pinagkasundo sila. Hindi lang natuloy dahil may ibang babaeng sangkot, pero ngayon mukhang matutuloy na talaga. Tugon ng babae sa kausap. Hindi pa man niya tuluyang maamin sa sarili, bawat salita'y tumatago sa kanyang dibdib. Biglang sumulpot ang tiyuhin niya sa tabi. Ito talaga, mga mayayamang marites. Akala ko may hirap lang yung ganito, pero hindi pala. Wala lang pinipili ang pagiging mosang, ano? Grabe, diba? Kung ganyan sila kaaktibo sa chismis, baka pati ako matalo sa rating. Tinawanan niya ang tinuran nito bago tumungga sa hawak na cocktail. Hindi umaalis sa isip niyang tungkol sa narinig na ikakasal sa iba ang binata. Kaya naman inaya niya ang buong team na pumunta sa isang club. Ilang saglit lang, nakakarami na siya ng tagay at bahagya na siyang nahihilo. Sa gitna ng magulong paligid, nahagip ng kanyang paningin ang pamilyar na bulto ng isang tao. Nag-init ang puso niya at mabilis siyang napatayo. Dala ng kalasingan, muntik na siyang matumba dahil sa panghihina ng tuhod. Tinawanan niya lang ang sarili at gumigewang na naglakad palapit sa binata. Ilang beses pa siyang natapakan sa paa pero hindi niya yun ininda. Archer! Tinitigan niya ang mukha nito gamit ang nanlalabong mata. Napasinok pa siya. Archer, ikaw nga! Umupo siya sa katabing bar stool at pinatong ang siko sa counter. Iginilid niya ang katawan upang maharap ito. Sinusundan mo ba ako? Paano mo nalamang nandito ako? Nakangisi niyang sabi, halatang wala na sa sarili. Yes, I followed you. Napahagikgik siya nang umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang paos nitong boses. Bakit? Namiss mo ako? Sa kabilang banda, namumungay ang mga mata ni Archer habang tinititigan si Scarlett. Halatang halata na ang pagiging lasing nito. Namumula na ang muka kung ano-ano nang lumalabas sa bibig. Ngunit hindi niya mapigilan ang kasiyahan habang ang dalagay bumubulong-bulong sa harapan niya. Muntik na itong mahulog sa kinauupuan, kaya mabilis niyang inilibot ang kanyang braso sa katawan nito. Careful. Nang hihina nitong binaklas ang braso niya at sinamaan siya ng tingin, sabay duro sa kanya. Kakasal ka na, di ba? Ba't mo ako niyakap? Sambit nito. Umangat ang kilay niya sa tanong nito at bahagya siyang kinabahan sa kaalaman na nakarating na dito ang balita tungkol sa kumakalat na rumors. Gusto sana niya magpaliwanag pero alam niya makakalimutan din ito kinabukasan. Kaya't pinanatili niya na lang nakasara ang bibig. Hindi nagtagal na wala na ng malay ang babae. Napanguso siya at hinawi ang hibla ng buhok na nasa pisngi nito. Nang makita niya ang mga kasama nito, voluntaryo siyang nag-alok na siya maghahatid nito sa kondo. Mabuti na lang, kilala siya ng tiyuhin ng dalaga, kaya agad tong pumayag ng walang alinlangan. Mahigpit na nakayakap si Scarlett sa kanyang liig nang nasa elevator na sila, paakyat sa palapag ng kondo nito. At na makarating sila doon, saglit niyang inilibot ang tingin sa paligid. Nasaan ang kwarto niya? Tanong niya sa tiyuhin nito na kanina pa walang imik at masama ang tingin sa pamangkin. Doon sa taas, halika. Marahan niyang inilapag sa gitna ng kama ang dalaga at kinumutan. Sandali siyang umupo sa dulo ng kama at tinititigan ng payapang mukha nito. Narinig niya ang yapak ng tiyuhin ni Scarlett na unti-unting lumalabas ng silid pero hindi niya yun nilingon. Ilang sandali pa siyang nanatiling ganon bago nagpa siyang umalis. Patayo pa lamang siya nang maramdaman ang paghawak nito sa pulso niya. Please, don't leave. I can't lose you. Bulong nito. Nanginginig ang boses at nakapikit ang mga mata. Please don't marry her. I miss you so much, it hurts. Sumikip ang dibdib niya nang makita ang luhang dumadaloy sa pisngi nito. Nang magising si Scarlett, parang ulap ang kabuuan ang nangyari kagabi sa club sa alaala niya. Malabo at magulo. Maliban sa isang mahalagang impormasyon, ang nakatakdang arranged marriage ni Archer sa kanyang co-model, nananatiling malinaw sa isip niya. Agad na sumikip ang kanyang dibdib. Maya-maya, nagpasya siyang lumabas ng kwarto. Ngunit saktong pagbukas ng pintuan sumalubong sa kanya ang tiyuhin
na may nanghuhusgang tingin. Impacta ka. Nanggigigil ako sa'yo. Wala ko maalala, Tito. Kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kala ko ba ex mo na yun? Past na, di na babalikan. Pero ba't bigla kang nawala sa table natin at sunod namin nasaksihan, karga-karga ka na niya? Nakakahiya ka. Tinuktukan siya nito. Para siyang nilubayan ng dugo sa narinig. Wala pa mga nabanggit na pangalan, pero sino pa ba yun? Isa lang naman naging ex niya na nakilala ng kanyang tiyuhin. Siya pa ang naghatid sa'yo rito? Nahiya rin akong tumanggi, kaya pinabayaan ko na. Kasabay ng pag-iinit ng kanyang pisngi, ay lalong pagkirot ng kanyang ulo. Hindi na kaya pang marinig ang mga nangyari. Mabilis siyang bumalik sa loob ng silid at sinaraduhan ng tiyuhin na patuloy pa rin sa pagtatalak. Hindi nagtagal, tapos yun ang gawin ng kanyang morning routine. Sinadya niyang bagalan ng bawat kilos para hindi niya maabutan ng tiyuhin. Ngunit na makababa siya, nagsimula na naman ulit ito sa paglilita niya. Tito, wala lang ako sa sarili ko noon. At di ko maalala yung mga ginagawa ko. Ano pa ba ibang ginawa ko kagabi? Na sa tingin niyo nakakahiya? Nasa kabisera ang tiyuhin niya. At ang dalawang babae nasa kabilang bahagi ng mesa. Para kang kwala kagabi na nakayapos sa leeg ni engineer. Sambit ng assistant niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakasunod ako sa inyo kagabi. Narinig ko kung paano mo siya pinigilan. Kung paano ka nakiusap na wag siyang umalis. Kung paano mo sinabing sobra kang nangungulila sa kanya. At kung paano mo siya sabihan na wag magpakasal sa iba. Anang assistant na tinanguan ng tiyuhin niya. At sinapo pa ang noo. Samantalang si Archer, wala man lang reaksyon. Para bang di siya natuwa. O di man lang naapektuhan sa mga ginagawa mo. Maybe you should stop drinking alcohol for the meantime. Kasi kapag may alak sa sistema mo, mawawalan ka ng hiya. Kung may mas ilalala pa man ang pag-iinit ng kanyang pisngi, baka umaapoy na siya. Ginawa niya yung lahat? Hindi mo lang naman yung gawa-gawa, Tito, di ba? Nagdududa niyang tanong. Sinamaan siya nito ng tingin, kaya napakagat siya ng labi. Paano niya i-redeem ang sarili niya kung totoo lahat ng yun? Baka isipin ni Archer na patay pa rin siya rito. Pagkatapos niya itong iwan sa mismong araw ng kanilang kasal. Invited ang rumored fiancé ni Archer sa gala mamayang gabi. At malamang kasama rin siya, so please na umiwas ka. Hindi natin kailangan na eksena. Suminghap siya sa babala ng kanyang tiyuhin. Kung pwede lang na hindi pumunta, yun ang ginawa niya. Mas gusto niya ngayong magkulong sa kwarto at huwag lumabas hanggat hindi bumabalik ang alaala niya sa gabing yon. Mabilis na lumipas ang oras. Natagpuan na lang ni Scarlett ang sarili sa gitna ng isang marangyang fashion gala. Kumukutitap ang mga ilaw. Umaalingaw-ngaw ang magaan na halakhakan. At nagtatagpo ang mga tingin ng mga taong bihasa sa pagpapanggap. Ginawaran niya lamang na maingat ng ngiti. Ang mga sumusubok na kausapin siya. Masyado siyang alerto sa paligid. Takot na baka bigla niya makasalubong si Cherry, ang co-model niya, at fiancé ni Archer. They really do look good together, no? I heard their engagement is happening next week. Napatingin siya sa banda kung saan may nagbubulungan. At dahil sa ginagawa niyang yon, aksidente niyang nasalo ang malamig na tingin ng binata. At sa tabi nito ay si Cherry na malaki ang ngiti. Agad siyang nag-iwas at umaktong hindi apektado. Kahit ang totoo, nagsimula nang mamuo ang baras sa kanyang lalamunan. That's why Archer's family's empire has grown so much over the years. Their tradition of keeping promises, marrying their heirs to other empire heirs, really keeps their power going. Wika naman na isa pang ginang. Inisang lagok niya ang hawak na wine at pumikit. Nang dumilat, muli siyang tumingin sa banda ng binata. Nahugot niya ang sariling hininga dahil nakatitig rin pala ito sa kanya. Why does it feel like my chest is going to explode every time our eyes met? Lihim siyang umiling-iling upang alisin yun sa utak. Hindi niya dapat iniisip yon. Akala niya'y ganap na siyang nakaka-move on sa mga nakararaang taon. Ngunit na marinig niya ang tungkol sa pagkakatali ng binata sa isang babae, tila hindi niya yun kayang sikmurain. Hindi dapat siya makakaramdam ng kirot sa dibdib. Siya naman ang unang umalis. Dapat hayaan niya silang maging masaya
Hayaan si Archer. Kung nakalimutan na siya nito, darating din ang araw na tuluyan na rin niya makakalimutan ang nararamdaman niya para dito. Pero mas madali itong isipin kaysa gawin. Natagpuan na lang niya ang sarili na taas noong sinusundan si Archer nang makita itong lumabas ng hall. Archer! Mahinang tawag niya rito. Sa kabilang banda, umangat ang isang kilay ng lalaki nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Plano niyang bababa lang saglit sa lobby. Pero nang makita niyang nasa likuran si Scarlett, binago niya ang ruta at dumiretso sa isang madilim na bahagi ng hotel. What do you want? Umupo siya sa bench at humulukip-kip. About last night. Tito and my assistant said I did something embarrassing. I just want to apologize. Hindi niya maitago ang pagtaas ng kilay. Tiningala niya ito. Wala ka maalala? My memory from last night. It's all gone, along with my drunkenness. I'm sorry if I said things that weren't meant to be heard. They say people are honest when they're unconscious. I wonder if Miss Supermodel meant those things. Walang pag-aalinlangan itong tumango kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Are you really going to marry her? Halos pabulong nitong tanong. Tila natatakot sa sagot. Kumubog ng bahagya ang dibdib ni Archer. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang anyo habang pinasok ang kamay sa bulsa at tumayo upang harapin ang dalaga. Why does it matter to you? It's no longer your business. I'm just curious. I'm your ex. Don't I get to ask? An ex who walked away without a single word. Why do you think you still get to ask if I'm marrying someone else? Wala naman talaga siyang balak magpakasal sa iba. Gusto niya lamang marinig. Ngayong wala na ang alak sa sistema nito. Ang mga sinabi nito noong nakaraan. Hindi mo kayang tanggapin na maaari ako maging masaya sa piling ng iba? Kinagat ni Scarlett ang kanyang labi upang pagtakpan ng bahagyang kirot sa dibdib. Akala niya kanina'y magiging madali bigkasin ang mga salitang gusto niyang sabihin. Ngunit hindi pala. Lalo na habang naririnig ang mga tanong ni Archer na para bang pinamumuka sa kanya kung gaano siya kawalang karapatan. Hindi niya may tatanggi na may umusbong na munting pag-asa sa kanyang dibdib matapos marinig ang ikinwento ng kanyang tiyuhin. Tumahimik si Scarlett sandali at dahan-dahang huminga. Alam niyang hindi ito ang tamang lugar para maglabas ng damdamin. Pero hindi rin niya kayang pigilan ang kanyang puso. Sa isang sulok na hotel, naglakad siya palayo para makapag-isip ng malinaw. Hindi niya alam kung gusto niya humarap muli kay Archer o umalis na lang muna. Scarlett! Nag-aalalang tawag ng kanyang tiyuhin. Tito! Naglabas siya ng maliit na ngiti bago ito nilingon. Nakabalik na siya sa hall. At hindi niya alam kung nanatili ba ang binata sa garden. Sa kagaling, may naghanap sa'yo kaninang brand owner pero hindi kita mahagilap. Nagpahangin lang ho ako sa labas. Maikling paliwanag niya. Hinila siya nito patungo sa nag-uusap na grupo. Sumalubong sa kanila ang isang babae at ito na yata ang sinabi ng kanyang tiyuhin na may-ari ng isang brand. Nakangiti siyang nakihalubilo sa mga ito at masiglang sinasagot ang bawat tanong. I own a jewelry brand. Honestly, ngayon pa lang. Gusto na kitang kunin bilang model. Medyo nakakahiya aminin pero matagal mo na talaga akong fan. Kaya nang marinig kong may projects ka dito sa bansa, I knew I had to find a way to reach out. Tumawa ito ng bahagya bago iunat ang braso para makipagkamay. Agad niya yung tinanggap. Nakausap ko na rin ang manager mo. He mentioned that you're free tomorrow. I was hoping I could invite you for a short meeting just to show you around my business and discuss the project. After that, you can decide if you'd like to work with me. Ngumiti siya at tumango. I'm looking forward to it. Marami pa siyang nakausap na gustong mag-offer sa kanya ng kontrata. Gusto niya mang tanggihan ng iba doon, pero hindi niya magawa dahil nauna na makausap ng mga ito ang tiyuhin niya. Nang makauwi siya sa kondo, pagod niyang ibinagsak ang katawan sa sofa. Habang nakapikit siya, muling pumasok sa isip ang usapan nila ni Archer. Ang malamig nitong boses, ang mga mata nitong walang emosyong nakatitig sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa purse at tinitigan ang contacts. If only I had his number, maybe I could ask him to meet. Just so we could talk. Pakiramdam niya hindi sapat yung sa garden.
Kinabukasan, ang araw na dapat sana'y pahinga niya, maaga pa lang bihis na siya. Simple lang ang kanyang suot, isang neutral tone dress at minimal na makeup, sapat para magmukhang presentable. Sumundo ang assistant ng jewelry owner at dinala siya sa isang butik na nasa loob ng isang high-end mall. Tahimik at elegante ang lugar, salamin ng dingding. May malalambot na ilaw at mga alahas na maingat na nakadisplay sa mga velvet stand. Welcome! This is where most of our custom pieces are designed and showcased. Habang nagpapaliwanag ito tungkol sa brand, tahimik na nakikinig si Scarlett. Paminsan-minsay tumatango. Abala siya sa pagtingin sa mga detalye ng mga singsing at kwintas. Hanggang sa salamin sa may bandang gilid ng butik, may isang figurang biglang sumulpot sa refleksyon. Nanigas siya. Kasama nito ang isang matandang lalaki at isang babaeng pormal ang bihis. Tila may pinag-uusapang seryoso habang sinusuri ang isang tray ng singsing. Hindi niya narinig ang usapan, pero sapat na ang eksena para bumigat ang dibdib niya. Of all places. Hindi niya namalayang huminto na pala siya sa paglalakad. Miss Scarlett, are you okay? Tanong ng jewelry owner. Napansin ang bigla niyang pananahimik. Yeah, sorry, I just got distracted, I'm sorry. Pero bago pa man niya tuluyang iiwas ang tingin, bahagyang lumingon si Archer. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Napalingon na rin doon ang may-ari ng butik at nanlaki ang mata nang makita ang binata. Sandali ito nagpaalam sa kanya bago nilapitan at kinausap ang ibang bisita. Engineer! Hindi ko alam na pupunta ka rito. I'm having a meeting with Miss Scarlett. I'm planning to get her as one of my models for the new collection. Tumango si Archer bago muling sumulyap sa kanya. Lihim siyang napasinghap. Hindi niya alam na magkakilala ang mga ito. Sa bagay, kung tutuusin, hindi na rin yun dapat ikagulat. Galing nga pala si Archer sa isang angkang matagal nang nakaukit ang yaman at impluwensya. Nang makabalik sa tabi niya ang babae, mahina siya nagsalita. So when are we signing the contract? Habang paminsan-minsang sumusulyap sa gilid upang siguraduhin hindi pa umaalis ang binata, ipinaliwanag ng babae kung kailan sila ulit magkakaroon ng meeting para sa contract signing. Walang ibang ginawa si Scarlett kundi ang tumango at mataranta nang makitang naglalakad na palabas si Archer, kasabay ng dalawa nitong kasama. Nang matapos ang sinasabi nito, mabilis siyang nagpaalam. Archer, wait! Tawag niya sa binata habang hinahabol ito. Agad itong napalingin sa kanya, pati ang kasama nito. Nangangapal ang kanyang pisngi, pero wala siyang pakialam. Gusto niya lang ngayong makausap ang lalaki, kahit saglit. Saka siya tumigil sa paglalakad, nang nasa harapan na siya nito. Are you busy? Lakas loob niyang tanong, habang ang puso'y doble ang kabog. Samantala, sa loob-loob ni Archer, hindi niya maipagkakaila na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. No. Tipid niyang sagot. Kahit ang totoo, meron siyang paparating na meeting. Pero makakapaghintay yon. Inayos ito ang pagkakasukbit sa bag, sa balikat at tumango. I wanna invite you for lunch today. Hindi yung tunog na nagtatanong, kundi isang tuwirang pahayag. Tumikim siya at lumingon sa gilid upang hindi nito makita ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Nakita niya ang dalawang kakilala na sinadya niyang samahan dito. Hindi pa rin umaalis sa mga ito. Nakatingin sa direksyon nila ni Scarlett, kaya sinenyasan niya ang mga ito mauna nang umalis. Bumuntong hininga siya bago muling tumingin sa kaharap na dalaga. If you're busy, it's okay. I can. Let's go. Putol niya rito. Ha? I said let's go. Let's have a lunch. Sure. Tumabi siya rito at sabay silang naglakad palabas ng mall. Hinayaan niya itong mamili ng lugar kung saan sila kakain. Na makarating sila sa isang mamahaling restaurant. Pumwesto sila sa pinakadulong bahagi kung saan kakaunti lamang ang mga tao. Anong gusto mo orderin? Kahit ano. Humalukip-kip siya at sinandalang likod. That's all. Thank you. Nang sila na lang dalawa ang natira, umawang ang bibig nito at napapainom ng tubig. Do you have something you want to say?
Tanong niya, matapos iabot sa waiter ang kanilang order. Dahil sa tingin niya, kinukumbinsi pa nito ang sarili kung dapat ba siyang kausapin habang naghihintay na maihain ang pagkain. Actually, I wanted to apologize about what happened in the past. Muli siyang bumuntong hininga at umahon sa pagkakasandal. But first, gusto ko malaman kung anong naramdaman mo sa gabing yon habang pinagtatawanan ako ng mga kaibigan mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. What? No one was laughing at you? Nakatingin lang siya rito. Pilit inuunawa kung saan nanggagaling ang sinasabi nito. I heard it. I heard you laughing. And that word. Paulit-ulit nilang binanggit ang kondisyon ng katawan ko noon. But it doesn't matter anymore. I fought to get back everything I lost through the years. But I can't stop thinking about this. How did you feel habang pinagtatawanan ako ng mga kaibigan mo? Kumirot ang sentido ni Archer sa naririnig. Niwala siyang maalala na pinagsalitaan nito ng hindi maganda ng kaibigan niya kahit isang beses. What are you talking about? When did that happen? The night before our wedding. Tumawid siya sa pagkakaupo at inalis ang pagkakahalukip-kip ng mga braso. Hindi ikaw ang pinag-uusapan nila. May pinupormahan si Angelo na babae. Yun ang paksa ng usapan. I didn't pay much attention because I was waiting for your call or even a single message. Sa kabilang banda, halos marinig na ni Scarlett ang malakas na kabog ng kanyang puso. Parang hindi siya makapaniwala. Sa loob ng ilang taon naniniwala siyang pinag-uusapan ng mga yon. Ilang taon ang ginugol niya sa pagpapapayat at pagbuong muli ng pangalan niya. Iniisip na yun lang ang paraan para may mapatunayan siya. Iniwan niya ang lalaking mahal niya sa kanilang napakahalagang araw dahil natakot siya na baka ito ang kutyain ng ibang tao. Para lang malaman niya ngayon na hindi pala siya ang paksa noon. Do you really think I'd let that happen? I love you truly. Not because of your body, nor your face, but because of you as a person. Nasaksihan ko kung paano mo iniwan ang spotlight. Kung paano mo tinalikuran ang pangarap mo para sumama sa akin. And you really think I would let anyone humiliate you? Is that why you left? Nilipad ng hangin ng mga salitang kanina'y gustong lumabas sa bibig ni Scarlett. Para siyang nabuhusan ng nagyayelong tubig. Dahilan ng bahagyang panginginig ng kanyang kalamnan. Unti-unti ring namuo ang baras sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya, kapag magsasalita siya ngayon, mababasag lamang ang boses niya. Nag-iwas siya ng tingin kay Archer. Tinuon yun sa pagkain sa harap. Na hindi mo ako kinausap bago ka nagdesisyong umalis. At kung wala ka narinig tungkol sa pagpapakasal ko sa ibang babae, hindi mo ako lalapitan. Can't stand seeing me tied to another woman. You're still going to marry her? Nagkibit ito ng balikat, kasabay ng pagbagsak ng loob niya. Itinikom niya ang bibig at maingat na sinimulang kumain. Siguro sapat na rin ang pananahimik nito para alamin ang sagot sa kanyang tanong. Dahil magkasama silang bumiyahe papunta sa restaurant, sumabay na rin siya kay Archer pabalik sa mall upang kunin ang sarili niyang sasakyan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng buo. Gayong okupado ang utak niya habang nagmamaneho patungo sa tower niya. Sa sumunod na araw, tinawagan ni Archer ang kaibigang si Angelo at Nicolas. Hinilot niya ang sentido niya habang hinihintay na sagutin ng dalawa ang tawag. Gusto niya imbitahan ng mga ito upang kausapin si Scarlett. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mr. Mori. Kasama nito ang anak na si Cherry. Bumuga siya ng malalim na hininga at niluwagan ng pagkakatali sa suot na necktie. Hindi niya mawari kung ano na namang ginagawa na mag-amang ito sa opisina niya, gayong hindi niya naman ito iniimbitahan. Engineer, few days from now is Cherry's birthday. We noticed you've been quite busy lately, so we thought we'd visit you here. Ani Mr. Mori. Tumayo siya sa swivel chair at lumapit sa sofa na nasa gitna ng opisina. Iminwestan niya rin ang bakanting upuan para sa dalawa. I'm glad you came today, Mr. Mori and Cherry. Binasa niya ang labi bago magpatuloy ng diretsyo. Since we're talking about her birthday, it's better if I don't attend. If I show up at your celebration, especially now with all the rumors about my relationship with your daughter, which are completely false, it would only add fuel to the fire.
Tinulak ng matanda ang suot na salamin pataas at nagtatanong na tumingin sa kanya. Narinig niya rin ang pagtikim ng babae, tila may gusto itong sabihin. I'm currently pursuing someone. Kapag nagpatuloy ang chismis, sigurado magkakaroon siya ng maling akala. Tinapos niya rin ang usapan at hinayaan ang mga itong umalis ng opisina. Nang sumapit ang hapon, hinagilap niya ang susi ng kotse at malalaki ang hakbang na lumabas. Balak niyang bisitahin ang dalaga sa kondo nito. Sa elevator, hindi niya sinasadya makasabay ang tiyuhin ni Scarlett. Dito ka rin pala nakatira, engineer. I'm visiting your niece. Oh? Naramdaman niya sa gilid ang mainit itong tinig, pero hindi niya yun pinansin. Hanggang makarating sila sa tapat ng kondo, nangunguna itong maglakad at binuksan ang pinto. Pinapasok siya nito at pinaupo sa kulay kremang sofa. Bago ito nagpaalam at nagmamadaling umakyat sa taas. Hula niya, pupuntahan nito ang pamangkin. Ipinatong niya ang 2 siko sa kanyang tuhod at pinagdikit ang mga palad. Ang kanyang mga mata nasa taas, kung saan kita ang pintuan ng silid ni Scarlett. Scarlett, bumangon ka dyan, ingrata ka. Ano na naman, tito? Nagkasundo tayong rest day ko ngayon, di ba? Nabulabog ang tulog ni Scarlett na magharing sa tenga niya ang singhal ng kanyang tiyuhin. Padabog ito umupo sa dulo ng kama. Basta na lang binato ang dalambag doon. Hindi ba malinaw sa'yo na iwasan mo si Archer? What about him? Were we seen by any paparazzi? Kumalat ang pictures namin? He's downstairs. Ano? Nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata at napaahon. Nakasabay ko kanina sa elevator. Kala ko may penthouse siya rito, sa tower na ito. Tapos bigla niyang sinabing bibisitahin ka niya. Hinampas siya ng tiyuhin sa binti. Minadaling mag-ayos ng sarili bago ito nagpaalam na samahan ng binata sa sala. Malakas ang tibok ng puso ni Scarlett. Hindi niya mawari kung dulot ba yun ng kaba o pananabik na muling makita ang binata. Pagbaba pa lang niya ng hagdan, agad niyang nasalo ang titig ni Archer. Kinalma niya ang naghuhuramentado niyang dibdib bago tuloy-tuloy na naglakad patungo sa harapan nito. Agad din namang umalis sa pagkakaupo ang tiyuhin niya at pumunta sa kusina. Hindi ko alam na pupunta ka rito. We didn't finish talking yesterday, so I thought I'd come here to continue. Ha? Pero naipaliwanag ko na lahat kahapon ang dahilan ng pag-alis ko. Diba? At sa tingin mo, sapat na yun? At pwede na hindi tayo mag-usap? You're not going to ask me about the rumors again? Hindi siya agad nakasagot. Siyempre, gusto niyang malaman kung matutuloy ba ang kasal nito at na modelo. Pero ilang beses niya na ba itong tinanong? Ni kahit isang sagot, hindi nito ginawa. There is no engagement. I never agreed to marry her. Agad niyang kinagat ang labi para supili ng nagbabadyang ngiti. Parang naalis ang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahilan para makahinga siya na maluwag pagkatapos makuha ang sagot na matagal niya nang hinihiling na marinig. Why did it take you days to say that? Biglang dumaan ang tiyuhin sa likuran ng binata. Binabato siya ng kuryosong tingin. Ngayon pa lang nasasabik na siyang ikwento rito na walang relasyon si Cherry at Archer, kaya walang dahilan para iwasan ito. Tito, di ba may pinareserve kang table para sa dinner natin? Tanong niya rito dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Magkasalubong ang kilay nito humarap sa kanya. Kinindatan niya ito at agad nito nakuha ang pinaparating niya. Ah, yes. Pero may biglaan ako lakad kaya hindi muna kita masasamahan. Sayang. Wala kang gagawin, Archer, di ba? Kung wala, baka gusto mong samahan ako mag-dinner para hindi masayang yung reservation ni Tito. Tumingin si Archer sa labi niya sandali bago muling tumingin sa kanyang muka. Saka tumango ito na may bahagyang ngisi na sumilay sa labi. Bago sila lumabas ng kondo, nagmamadaling nagpadala si Scarlett ng mensahe sa kanyang tiyuhin. Inutusan niya itong magpareserba ng table sa isang restaurant para maging mas makatotohanan ang kanyang plano. Sa kabilang banda, halos mapahalakak si Archer dahil alam niya nagpapalusot lamang si Scarlett upang maimbita siyang kumain sa labas. Ilang beses niya itong nahuling aligaga sa pagtitipa sa hawak na cellphone. Patuloy ang pagpapanggap niya walang alam hanggang makarating sila sa mismong mesa sa loob ng restaurant. You really didn't have to use your tito as an alibi, Scarlett. I was actually to invite you out myself, but thanks for the effort, I guess. Natigilan ito pero maya-maya ay napanguso.
Just eat, Archer. Tuluyan na siyang natawa at sinunod ang sinabi nito. Mabilis na lumipas ang mahabang panahon. Pero halos di pa rin makapaniwala si Archer na unti-unting natutupad ang hiling niyang muling makapiling ang dalaga. Parang kailan lang nang maglakbay siya sa iba't ibang bansa, halos libutin ang kalahati ng mundo. Para lang palihim na masundan at mapanood si Scarlett sa mga events nito. Sa bawat runway show, photoshoot, at fashion gala na kanyang nasaksihan mula sa malayo. At hindi niya mapigilan maging proud sa mga narating nito. Nakausap na rin ng dalaga ang dalawa niyang kaibigan at ipinaliwanag ng mga ito kung ano ang tunay nilang pinag-uusapan ng gabing yon. Isang umaga, muling bumisita si Archer sa kondo ni Scarlett. Kagigising lamang nito nang dumating siya kaya bahagya itong nagrereklamo. Binigyan niya ito ng oras na maligo at makapagbihis. Nang tumayo ito sa harap ng vanity table, agad siyang lumapit at niyakap ito mula sa likod at pinatong ang mukha sa balikat nito. I asked your tito about your schedule last week and I told him to clear it specifically for this week. I also took a leave from work. Bakit? Gusto ko magbakasyon tayo. We've been together again for a month now, but we never went on a trip because we're both busy. But we go on dates a lot. Hinawakan ni Archer ang bewang ni Scarlett. Hinila ito papalapit. Ang init ng katawan niya halos sumanib sa init ng araw na pumapasok sa bintana. Dates are not the same as a real break. Besides, I think this is long overdue. Sige na nga. Good. I promise, this vacation will be unforgettable. Yumuko siya ng konti at pinatakan ito ng mag-aang halik sa noo. Huminga ng malalim si Scarlett. Pinapapasok ang maalat na hangin sa kanyang baga habang lumalabas siya sa balkonahe. Ang tanawin ng asul at malinaw na dagat ay tila walang katapusan. Kumikislap ang araw sa ibabaw ng tubig na parang milyong maliliit na diamante. Naririnig niya ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Ang malayong halakak ng mga batang naglalaro sa buhangin. At ang mahinang ngunit malinaw na huni ng mga seagull. Tahimik at payapa ang paligid. Halos di siya makapaniwala sa maganda eksena. Lumingon siya kay Archer na kalmado nakasandal sa railings. Nakakross sa mga braso at matay nakatuon sa kanya muka. Parang iniimprinta ang bawat detalye sa alaala. Ramdam niya ang pamilyar na kirot sa dibdib. Ang mabilis na pagtibok ng puso tuwing malapit siya rito. You're awfully quiet. Ilang taon ng kaguluhan. Hindi pagkakaunawaan at pagsusumikap na ayusin ang buhay habang pinapanatili ang distansya. Ang totoo, namimiss niya ito at sa sandaling ito, napaka-perpekto ng lahat. It feels like a dream. Not a dream. Bulong nito habang inaalis ang tikwas ng buhok sa mukha niya. A reality. One I've been waiting to live with you. Ginugol nila ang araw sa paglilibot sa maliliit na isla. Naglakad sa kali na may mabatong kalsada, tinikman ng iba't ibang pagkain. Nagtawanan habang inaalala ang nakaraan at nag-agawan ng sandaling tahimik sa bawat pagkakataon na maaari. Nang magsimulang lumubog ang araw, dinala siya ni Archer sa isang tahimik na sulok ng dalampasigan. Malambot ang buhangin at tanging tunog lang ng banayad na hampas ng alon ang maririnig. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at rosas na sumasa ilalim sa tubig. Nahugot ni Scarlett ang sariling hininga sa ganda ng tanawin. Scarlett, I wanted this vacation to be unforgettable, but there's something more I want to give. Tumalon ang puso niya sa kaba at kuryosidad. Kinuha nito sa bulsa maliit at eleganteng kahon. Nasapo ni Scarlett ang kanyang bibig. Scarlett, will you marry me? At tila huminto ang mundo sa paligid niya. Namuo ang luha sa mga mata ni Scarlett. Yes. Yes, of course, yes. Isinuot nito ang singsing sa daliri. Hindi niya napigilang umiti at nagpatio na sa mainit na yakap ng binata. I promise. I won't leave again. I promise as well. This is just the beginning. I'll spend every day making sure you never have a reason to doubt us again. Pumikit si Scarlett at hinayaan ang sariling makulong sa bisig ng lalaki.
Ang init ng presensya nito, ang kapanatagang matagal niyang hinanap, at ang katiyakang muli nilang pinili ang isa't isa. Matapos ang lahat, nang hindi pagkakaunawaan, takot at distansya, natagpuan nila ang daan pabalik. Mas matatag. Unti-unting dumilim ang langit, habang nagsisimulang kumikislap ang mga bituin. At alam ni Scarlett na ito ang alaalang dadalhin niya habang buhay. Ang araw na pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Ang araw na muli nilang tinanggap ang isa't isa. At ang sandaling napagtanto niya, ang happily ever after, ay hindi lang pala isang pangarap dahil tuluyan na ito nagkatotoo sa piling ng lalaking mahal niya. The end.